Hola! Good evening YPC fam. This is your Ate Jam, your speaker for our Bible study for tonight. So, pinagpala ka ba? So, ito po yung topic natin, ang mga pinagpala, na matatagpuan po sa Mateo chapter 5 verse 1 to 12. Pero para sa inyo, ano nga ba yung mga pinagpala? Marami sa atin ang inaakalang pinagpala ay yung mga pinagpapala ay yung mga mayayaman, yung mga may malalaking kotse, malalaking bahay, malalaking sahod, or yung mga napopromote. Pero ano nga ba yung totoong kahulugan, yung mga totoong pinagpala para sa paningin ng Diyos, para kay Jesus? So, makipagbukas po tayo sa Mateo chapter 5 verse 1 to 12. So, ito na po yung sermon, yung umpisa ng sermon ni Jesus sa bundok. Dito na po siya nagsimulang magturo. So, basahin na po natin. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. So, sa pagtuturo po ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang gusto niya pong ituro dito ay hindi po nakabase sa anumang kayamanan or kapangyarihan o kasikatan ang totoong kahulugan ng mga pinagpala sa paningin ng Diyos, kundi ito ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pagiging mapalad po ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng material na kayamanan or marangyang buhay. Ito po ay nangangahulugan ng ating pangloob na kasiyahan at kagalakan na nagmumula po sa Diyos, kahit na po tayo ay nasa gitna ng paghihirap. Basahin po natin yung verse 3 ng chapter 5. Sabi dito, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Meaning to say po na kapag sa Diyos po tayo unang lumalapit or siya yung inaasahan natin na natutugon sa ating mga pangangailangan at siya yung inaasahan natin na tutulong sa atin, is siya rin po yung unang magpapala sa atin. Means ito po yung pagdepende sa Diyos. Ito po yung pagdepende po natin sa Diyos at pagpapakumbaba po sa Kanya na hindi po natin makakayang lahat kung wala siya. Meaning to say na sa lahat po ng pagkakataon ay kailangan natin ang Kanyang gabay at tulong dahil sa Kanya po nagmumula ang ating mga pagpapala. Maging yung mga karunungan natin is galing po sa Kanya. And yung pagdepende po sa Kanya ay upang hindi po tayo magpataas or mayabang or magdepend lang sa sarili nating kakayahan. Kaya sinasabi po dito na pinagpala po yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi hindi lang sila nakadepend sa sarili nilang kakayahan. Dumedepende sila sa kakayahan ng Diyos. Verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, sinasabi po ni Jesus dito na pinagpala yung mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin po sila ng Diyos. Meaning to say na yung mga nagdadalamhati po is yung mga taong nalulungkot po sa kanilang mga nagawang kasalanan or kasamaan sa mundo. Yung mga guilty, ganon. And yung mga nakikiramay po sa mga nagdurusa or nafe-feel po nila yung mga nagdudusa po, nakikiramay. Yung mga nagdadalamhati po sa mga pinagdadaanan po nilang problema or pagsubok, kasi sila po yung mga bibigyan ng Diyos ng kapanatagan or katatagan po ng loob.